sana tayo. Tapos na si Miss Lugto. Tapos na. Okay. So we will. So on our list is now the Child Rights Network, Mr. Romeo Dongueto. I think you have a presentation daw, a video presentation. Yes, sir. But before that, sir, sige. I just want to mention that we have submitted our position paper. So yung aming pong discussions and positions ay nandun na po included na. But just a short message, sir, if I will be allowed to read just a short message, at meron po tayong kasama na maglalahad po ng sitwasyon niya na may problema po sa kanyang pag-access ng birth certificate. Mainit na pagbati po mula sa Philippine Legislators Committee on Population and Development at Child Rights Network. Buong puso po kami nagpapasalamat sa komiting ito na nagbigay ng puwang upang mapag-usapan ang isang napakahalagang panukalang batas na siyang makapagbibigay katuparan sa pangarap ng halos 4 na milyong Pilipino na wala pang birth certificate. Alam po natin ang kahalagahan ng isang importanteng dokumentong ito. Bagamat libre ang edukasyon, hindi po makakagraduate kung walang birth certificate. Ito po ang unang-unang birth certificate na dokumento para sa pagkakakilanlan ng isang tao. Kailangan din ito upang makatanggap ng benepisyo sa ating pamahalaan, makahanap ng trabaho dito man sa ating bansa o sa labas ng bansa. At yung pong binabanggit niyo, Senator, kailangan ng birth certificate para sa national ID. Kung inyong pahihintulutan, may video po kaming hinanda at pagkatapos niyan, isang kasamahan na maglalahad. Maikli lamang po ng kanyang sitwasyon sa paghanap o pag-access ng birth certificate. Thank you, sir. So let's proceed with the video. And then mamaya, tapos followed by the testimony. Ito, real life experience. Sige, go ahead, video. Ito pong ating magte-testimony, iba naman, ano? Is the same? Hindi, is it this, Romeo, is it iba naman? Sige, before I proceed with the testimony, tanong ko muna, di ba may remedy naman available under present law for that mother or the parents of that child na walang birth certificate? Yes, Your Honor. And what is it? What is We the have remedy? the delayed registration procedure as of now. Late registration registration procedure. Kaya, so anong feeling ninyo? How come, number one, she may not be aware that there is a remedy or something discourages her, disincentivizes her from availing? Ano? The supporting documents may be some of the issues that hindering the registration. What are the supporting documents? For one, sir, Your Honor, merong parang 4 na basic documents that should be provided. Number one, may documents that will show what was the name given to the child, when was the child born, Okay. where, Oh, who are their parentage. So, di ba? Yung- Affidavits yan. yung documents yun. Affidavits. Should be documents. Could be school records, could be Hospital. yes. Basta yung mapapakita nila ano yung ginamit na Hindi kasi- pangalan ng bata. Mm. And then meron tayong affidavit of two disinterested person. Tapos yung filling up nung birth form mismo, kung saan nakasaad dun yung what were the reasons for the not registering it on time. Hmm. So parang yun yung minimum na dapat maibigay ng Is the fee parang in the nature of a fine?
the longer it has been delayed, the greater is the fee? Yes, Your Honor. Ha? Ganon? Actually, Your Honor, previously, nagkaroon ng joint memorandum circular yung DILG and PSA to system yung iba-ibang rates ng penalty for not registering on time. So, yung ngayon, ina-address yan ngayon na meron kaming projects, halimbawa itong PSA, sa ngayon meron tayo yung birth registration assistance project. Specifically designed, ang target natin, Your Honor, itong mga may challenges sa pagre-rehistro. So, nag-target ang PSA ng 2 million nationwide, 2 million na unregistered. And we were able to identify about 1.2 million of them na actually wala talagang birth certificates. So through the process, pagtutulungan ng local civil registrars at ng PSA, we're able to register already yung previously walang birth certificate out of 1.2 million na nalaman natin na wala silang birth certificate. We're able to register already about 440 million of them. And then about 50% of that, nasa 200 plus thousand, nabigyan natin ng document and security paper free of charge. As in, this is really the project of the PSA to reach out dun sa hindi pa nare-rehistro and actually mabigyan, hindi lang mai-rehistro na in-name, kundi mahawakan nila yung kanilang birth certificate in security paper that they can use in the transactions nila, Your Honor. So yan yung development namin na update namin. This is not new then kasi even before this birth registration assistance project, meron tayong sa mga local civil service na mobile registrations. They seek to identify muna sino-sino yung mga hindi pa na-rehistro and then assist them in even the production ng mga supporting documents. There are local civil service, LGUs that waive the fees, but some are still nandun pa rin sila kasi nasa tax code naman ng local nila yung penalty fees. Hinahanapan din siguro sila ng kanilang mga kanya-kanyang treasurers. So, kasi revenues naman nila yon. So, yun yung, Your Honor, ang sitwasyon natin sa ngayon. Sige. Siguro change of mindset tayo. Kung gusto natin talagang tulungan itong ating mga kababayan na ganitong situation, wag na natin silang tignan as source of revenue. Ganun na lang siguro. Kahit local. From the national point of view and then from the local government point of view. Ganun siguro. Tignan natin kung na-capture ng mga bills natin. Let's listen to a real life testimony. Tapos tignan natin kung siguro pag-isip natin ito, bakit nangyari ito? May remedy ba siya? Unaware ba siya sa remedy niya? Etc. So, yes sir. Okay, Randy Dumanais. Sige sir. My name po is Randy Dumanais po. Ako po ang grade ko po is grade 10 po. Kaya po, need ko po ng birth is kailangan rin po talaga sa graduation po. And kailangan ko po kasi hindi lang po sa graduation ko, kundi po sa pagkuha ng papel ng mga need po ang birth po. Sobrang hirap po, hindi lang rin po sa po. Ang hirap po kumuha ng birth kasi po, ang dami pong kailangan, ang dami pong papeles na kailangan bayaran. Mahirap lang po kami, hindi po sapat po yung kinikita ng nanay ko pa. Para po, magkuha ng mga papeles po na yon is. May tanong po ako kung pwede lang po, bakit po, bawal po gamitin ng bata ang apelyido ng isang ina, ang apelyido po ng tatay pag po hindi kasal ang magulang po. Bakit po? Ay, magandang bar exam question yan. Okay. Kunyari nasa bar exam mo yun, Panyero, anong sagot mo doon? I would like to defer, sir. Mr. Chair. Alam mo, mas fresh pa nga sa mind mong family ko, the other laws. Anong sagot mo ron? May I hear the question again, Mr. Chair? Sa korte sasabihin read the TSN. Hindi, ito ito si Atty. Ambatali magko-correct sa atin. Ang tanong niya, bakit bawal? In-assume na niya actually bawal, pero bakit bawal daw gamitin ng bata
ang pangalan ng tatay niya kung hindi kasal sa mama niya? Ano sagot mo doon? Na nga ako doon sa comment. Mr. Chair, the father would have to acknowledge the child before the child may use the Tama, Panyero. surname. Tama, tama. Rule, Panyero. So actually, hindi bawal. Hindi So, bawal. basta hindi bawal. in-acknowledge nung tatay, kahit hindi siya kasal sa nanay, pwede mailagay yung magamit ng bata yung apelido ng tatay. Tama? Yes, yes. Tama And ba? actually, we have an correct? existing law, Ah. Your Honor, RA 9255, which amends what's Article 177 of the Family Code. So Precisely, ganun ang, Yes. ganun ang ano. Ah, Okay, sige. Si Randy, para lang mano. Siguro, ilang taong ka na ba muna, Randy? 17 po. 17. So, born in 2007? Okay. So, siyempre, tatay, may tatay ka, nanay. Siguro hindi... How is the acknowledgement of the father to be given? Is it to be in writing or pwedeng in writing and should be joint. Kasi dapat yung nanay, Your Honor, siya yung mas nakakaalam Correct, nung correct. nung information doon sa Right. doon sa kakapanganak niya kay Randy. So dapat importante na nandoon yung nanay na signature din. Yes, magsasign sa birth certificate na ba yung pinipirmahan sa ospital? Affidavit of the use of surname of the father So, executed by the father and the It's- mother. and the mother. So, joint So, talaga merong- yan. So, ganun ang ibig sabihin ng Randy na nagkulang lang sa isang act dokumento kasi yung papa mo walang proof na sabi niya na payagan kong ilagay ang pangalan ko sa birth certificate mo. Patay na po kasi po yung papa ko. Anong taon namatay? 2023 po. So 2023. But he was already 16 years old at that time. Pero hindi ka rin, di ba sabi mo wala kang birth certificate, no? Wala po. So wala rin siya. So okay, is the case of Randy easily solvable? PSA? Can you tell us the solution? It's not actually kasi yung affidavit na yon ay pinapatotohanan niyo ng affiant, di po ba, sir? So kung patay na yung affiant, hindi mo na alam kung talaga bang i-acknowledge niya yung bata or hindi. So it's not as easy as yes, tatay ko to parang gano'n. Yes. So dumana is apelyido ng mama mo? Ng papa ko. Ng papa mo din? Okay, kasi wala nga pala siyang that's so informally ginagamit lang niya. Pero dalawa kasing concern bale na raise nga niya paano niya gamitin ang apelyido ng papa niya pero tsaka yung wala siyang birth certificate. So step by step tayo muna dun sa una. So anong practical solution? Sabihin natin kay Randy. Yes, Your Honor. Randy, pwede kang mairehistro kung saan sa munisipyo ka pinanganak, doon ka dapat mairehistro, or kung sa ibang lugar ka na nakatira, dapat tulungan ka nung lugar na tinitirahan mo, yung civil registrar doon, siya ang mag-facilitate na marehistro ka doon sa lugar kung saan ka nirehistro. However, sa sitwasyon mo, kasi pag nilista natin yung magulang mo, meron din dong question sa Municipal Form 102, yung sa birth certificate, tinatanong kung kailan at saan kinasal ang magulang mo. So, syempre, ang sagot doon ay hindi. So, based on the current law na meron tayo, kung hindi kasal ang magulang, ang ginagamit na apelido ay yung sa apelido ng ina. So, first solution muna, siguro gawin natin, i-rehistro ka muna sa apelido ng ina. Because yun yung nasa current nating procedure. So, in that case, magkakaroon ka na ng birth certificate, which is correct yung procedure na dinaanan mo. Narehistro ka sa apelyido ng iyong ina. Now, you have a birth certificate that you can use sa mga transactions na papasukan mo. So, yan yung first solution siguro. As to papalitan yung apelyido mo
isusunod sa ama, yun na yung komplikasyon na sinasabi ni Attorney Butch na kasi walang kasulatan na nagsasabing ina-acknowledge ka nung tatay mo. So that's a fact, Your Honor. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Maybe courts can decide on that, pero yung procedures natin, Your Honor, will not provide for the putting surname to people or to child na wala yung consent nung may-ari nung apelyido na yun. Otherwise, we will be creating case na kung sino ang gusto mong Yeah, correct. Tama. apelyido sa'yo, ganun mangyayari. Okay, okay. Ang importante kasi parang labas sa system si Randy. So papasok muna natin. So, buhay pa mama mo, Randy? Opo. So pwede mo may tanong sa kanya saan ka pinanganak. Kailangan pa kung saan siya pinanganak, kung saan siya nakatirang ngayon. Meron tayong out of Kung town late registration, so pwede naman kung saan siya nakatira. Nakatira ngayon. So, okay, saan kayo nakatira ngayon? Sa General Trias, Cavite po. So pwede niyang malapitan ang civil registrar ng General Trias Cavite? Yes, Your Honor. Yep. Actually, yung sunod Tingnan natin natin yan. gagawin, i-connect natin siya ngayon doon sa local civil registrar para mag-prosper yung late registration mo. Oh. Doon ka pinanganak sa 13, Hindi po. Sa Parañaque po ako pinanganak. Parañaque. So, sige. Kilala natin mga civil registrars dyan and they know yung procedures how to do it. Siguro after this meeting, we will have to get your details para i-assist natin yung first step of registering your document. No, Opo, thank you po. Your Honor. So ano ulit ang solution? Dalawa? The General Trias civil register can help him as a civil registrar and as well as the Parañaque civil registrar can help him? Actually, Your Honor, dapat ma-register siya sa Parañaque dahil sa Parañaque siya pinanganak. Now, Okay. dahil nakatira siya sa General Trias, the local civil registrar in General Trias can assist him through out-of-town late registration. Okay. Doon na isa-submit kay General Trias yung documents required Okay. to be forwarded sa Parañaque. But let's Yes, not okay. make it difficult. Pwede nating i-coordinate. Kasi meron din under this birth registration assistance project, Your Honor, pag ganyan na sitwasyon, dinadala na sa amin sa central office and then we submit it to the concerned local civil registrar for registration purposes. So we can make it shorter. Meron Okay, tayong so ganyan process. again, sa Child Rights Network, kayo naman nag-assist kay Randy, may programa daw ang PSA. So, but of course, ano yan, headquarters yan o main office yan, Metro Manila. Pero gusto ko rin i-testing sana yung if that General Trias local civil registrar can help him. Maganda rin yun. Yeah, we should Maganda yun. do that. So, pag-usapan nyo na lang. May nag-assist. Swerte nga ni Randy, may nag-assist sa kanya. And then, maganda, kung maging successful ito, Romy, pwede nating i-announce natin so that people can, similarly situated, can approach your network, yung organization or diretso sa PSA. So, good. Ang ganda. May, at least yung project ninyo na-announce natin tapos na-apply natin na gamit. O Randy, okay ka na? Or mayroon ka pang gustong ibang concern? Wala na po, thank you. So out of school ka ngayon? Hindi po, nag-aaral pa naman po. Kaya po, Pero hahanapan ka? hinahanapin Wait. po talaga ako ng birth. Paano may yung school records na? I'm sure ginamit yung pangalan, Dumanais. Sige nga, gamitan natin practical life. Walang basis kasi yung paggamit mo nung apelyido na yun. So, sige, paano but we should coordinate with the DepEd on what's the correct process of correcting the records nung sa LRN nyo. Tama, Mr. Fontanilla, pag-aralan, pag-isipan mo na rin muna yun. Kasi tutunay na buhay, 17 na siya, in-entertain, tinanggap naman ninyo siya, patapos na siya. Pagdating doon sa dulo, hahanapan ngayon ng dokumento. Okay, let's say ma-produce naman niya. Unfortunately, iiba kayo ng pangalan niya, so masasayang ba lahat yun? So ano natin, tignan na natin, can you also inform this committee? Anyway, also through your organization na rin what happens para makita natin. Sige, kasi the laws are here to help
ito nga children na ganitong situation. Supposed to be. Kaya iti-test natin. Senator Sherwin. Randy, quick question lang. Sa pagkaalam mo, anong naging problema? Bakit hindi ka makakuha ng birth certificate? Ano po, kasi po yung mama ko po is wala rin po talaga siyang pinag-aralan. Galing po siya ng probinsya, bumaba po siya dito sa Maynila na wala po talagang alam. Pero sinubukan niya bang kumuha? Sinubukan pong kumuha pero tulad nga po ng sabi ko po na ang hirap kumuha lalo na po ang daming papeles. Oo. Alam mo Tapos- ba kung anong papeles siyang hirap siya? Alam mo? Hindi Sabi niya ba niya sa'yo? Hindi pa po. Oo. Kasi, Mr. Chairman, sa Valenzuela kasi meron kami yung tawag namin Project Ayos. No, it's an LGU-led initiative because in Valenzuela we have a lot of factories, no, and we have a lot of workers coming from different parts of the country. Na ganyan ang case, no, from malalayo talaga na walang birth certificate, doon bumaba na nagtrabaho sa Valenzuela, nagkaroon ng anak, pero walang birth certificate yung magulang at yung mga anak. No, so and we found out na ang hirap, yung mga dokumento mahirap kunin, no. For example, ito tinitignan ko